Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga. Salamat po at kami ay nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas. Hallelujah, Jesus. Worthy of everything. Thank you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Walang ibang nararapat kundi ikaw lamang, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po dahil nandiyan ka sa aming kalagitnaan upang kami ay gabayan. Salamat po, Panginoon Kristo. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Tuesday morning. Another day. To serve you, my Lord, my King, and my Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Guide me with your Holy Spirit. Holy Spirit. In every step of the way, for the glory of God. Amen. Yes, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Welcome dito sa Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Ngayon ay August 12, 2025. Thank you, Jesus. Ito si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo.
Team Jesus members, joiners, Facebook joiners, viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus. So, walk by faith and not by sight. Yan ay 2 Corinthians 5:7. Ito ang testimony ni Tito Bryant. Hallelujah. So, magpuri tayo sa ating Panginoon. Maaga kami dahil maaga din kaming aalis ngayon. Ang aming administrator ay sa Joy ay magkaroon ulit siya ng eye operation. Kaya buong linggo, mula araw na ito hanggang sa Biyernes ay wala siya sa office. Kaya ako muna ang nasa office. Okay, hallelujah. To God be the glory. Ayan. Maaga ako sa office. Magpuri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Ayan. Ating bigyan ng masigabong palakpak
ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay buhay na Diyos at siya ay karapat-dapat sa ating mga pagsamba. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, we acknowledge your presence today. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Kristo. At nandito po kami upang ikaw ay aming sundin, upang ikaw ay aming pakinggan, upang ikaw ay aming parangalan. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord, God is great all the time, and all the time God is great. Yes, Lord Jesus, linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga bibig, ang aming mga kilos. Patawarin mo po kami kung ano man po ang aming mga nagawang hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Panginoong Kristo, ikaw lamang po ang aming kailangan at walang iba. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga isipan, maging sa aming mga puso, sa aming mga pananalita, at sa aming mga ikinikilos, Lord Jesus. Linisin mo po kami at patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong nais na kami ay siraan. Panginoon, patawarin mo po sila, O Lord. Katagpuin mo po sila, Panginoon Diyos, na makilala nila na ikaw ang Diyos na buhay at wala silang magagawa kung wala ka, Panginoon. Hayaan mo ang iyong kaawaan, ang kanilang mararanasan, kagaya ng pagranas namin ng kaawaang inyong ibinigay sa amin, Panginoong Jesus. O, hallelujah. Maraming salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst. At ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po, Panginoong Diyos, ay naniniwalang ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas at you are here. The King is in the room. Oh, hallelujah. As we worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Nandito po kami.
Mangusap po kayo, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo sa amin sa araw-araw. Andito na naman kami. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong cross upang hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na balang God. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Salamat po. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study ng maayos po at marinig ng lahat ng iyong mga kaanakan ang mensaheng nais mong iparating. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ng Yesu Kristo at ang Banal na Espiritu. Lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, Jesus Christ. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Ayan, mga kating Jesus. So, ayusin natin ang ating bangs. The bangs is here. So, tingnan natin ang ating mga Biblia. Kahapon ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa ating mga dila. Kaya kung ang mga aso, ang mga pusa at iba pang mga hayop ay napapaamo natin, mga katindisas, subalit ang ating dila, yun ang hindi napapaamo ng tao. Kaya kailangan na ito'y ating isurrender sa Banal na Espiritu nang sa ganoon siya ang magpapaamo sa ating mga bibig, no? Sa ating mga dila. Hallelujah. Para maiwasan natin na makasakit ng ating kapwa at magamit natin ang ating mga dila upang mapurihan ang Diyos Ama, upang ating mapasalamatan ang Diyos Ama, upang ating mapakilala si Panginoong Kristo sa kabutihan niya sa mga buhay natin. Okay? Kaya ang ating dila ay ingatan natin kung wala tayong mabuting masabi, manahimik tayo, ay pagdasal natin ang isang kapatid na ito o kaya kausapin natin ng mahinahon para sa ganoon ay maging maayos ang relasyon natin sa bawat isa. Okay? So, dito tayo so yan ay nasa chapter 3 verses 1 to 12. So, ngayon, ang atin namang ipagpatuloy ay nasa chapter 3, verses 14 to 19. 19 ba ito? Tingnan natin. 18. Verses 11 to 18. Okay. Ang karunungang mula sa Diyos. Ayan, basahin na natin sa inyong mga Biblia. Sino sa inyo, so ngayon ay 8:12 na no mga katim Jesus, malapit ng mga lahati ang Agosto, kaya fasten your seatbelts para sa ganoon makaraos tayo sa buwan ng Agosto. Huwag tayong mawala sa presensya ng Banal na Espiritu. So 12 na tayo ngayon. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya sa talagang marunong siya. Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa Banal na Espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ayan, ang pagkainggit at pagkamakasarili. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos,
Una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan at mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. O see? Maibigin. Yan. Walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan ay at pagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Hallelujah. Salamat Holy Spirit sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensahe na isang parating. At ito po ay aming magagamit sa araw-araw na abang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So, dito tayo mga ka-Team Jesus. Tingnan natin. Tingnan ninyo ang inyong mga Biblia. So, ito na yung sinasabing knowledge or wisdom from the Lord. So, kung tayo ay mayroong karunungan mula sa ating Panginoong Diyos Ama, mula sa ating Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, so wala tayong sinasabing nilang mga pagkakainggit at pagsisilos. So, anong sabi dito? Ang pagkainggit at pagkamakasarili ay hindi yan ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Ito ay nanggagaling sa mundo. Kaya nga, pag sinasabi nating sana all, ayan, nandoon na, papasok na sa isipan at puso ng isang taong ay mabuti pa si ganito ay may ganyan. Mabuti pa si ganyan ay may ganun. Mabuti pa si ganun. O, ayan na, ang pagkainggit na naman, no? At, ang iisipin mo na naman ay ang sarili mo. Na, sana ganito naman. Sana yung asawa ko ganyan. Sana, o. Pag sinasabi natin sana all, ang iniisip na agad natin yan, pagkainggit, at ang iniisip natin ay tayo. Sana may ganoon akong gamit. Sana may ganoon akong. O, diba? Ganon yun eh. Ako. O, ako na naman yun. Sana mayroon kaming ganun. Sana mayroon akong bahay na ganyan. Sana mayroon akong anak na ganoon. Sana mayroon akong gamit na ganoon. Sana mayroon akong bag na ganoon. Sana mayroon, puro na lang sana ako. Pag may ganyan na tayong mga uri ng mga comments diyan sa Facebook, mga ka-Team Jesus, o saan pa man, sana all, yan o. Huwag nating hayaan na ang demonyo ay makakita ng butas sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Nasabihin mong sana ganyan ang ko, sana nga, ganyan, no? Hindi. Dahil tayong mga Kristiyano, wala sa atin ang sana. Bakit? We walk by faith and not by sight. Ang ating pananampalataya ay hindi nakikita. Tayo ay nananampalataya hindi sa mga bagay na nakikita natin, kundi sa mga bagay na hindi natin nakikita. Subalit ito'y ating pinaniniwalaan. So, ang pagkainggit, mga ka-Team Jesus, at magiging makasarili, magkasama yan. Ito'y nagdudulot ng iba pang mga kaguluhan sa mundo. O see? Ang pagkainggit. So, pag sinabi mo mga ka-Team Jesus na, ay, ang galing naman ng ganito, ay ganyan, rebuke it. Magsasabing, sana all, rebuke it in the name of Jesus. I am happy kung anong mayroon ako. Masaya ako sa binigay ng ating Panginoong Hesukristo sa akin. Ito ang aking gift, ito ang talent, ito ang blessing na ibinigay ng Diyos sa akin. Masaya ako. Masaya rin ako sa mga kapatid na ito na nagkakaroon ng ganito, nagkakaroon ng ganyan. Ganon dapat ang gagawin natin. Tandaan natin ang ating dila ay makapangyarihan. May kapangyarihan ang ating deklarasyon sa makatuwid
ang ideklara natin ay ang mabubuting mga bagay at hindi yung mga pagkakainggit at ang makasarili. Kasi kung tayo ay mainggitin at makasarili, hindi na natin nakikita, hindi na natin na-appreciate ang mga bagay na mayroon tayo, at hindi na rin natin na-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa mga kapatid na ito, sa mga taong ito. Salamat, Lord. No? Sa halip na magpasalamat ka sa Diyos sa mga buhay ng mga taong ito, salamat, Lord Jesus, sa buhay po ng anak ng anak na ito na mapagmahal sa kanyang ina. Salamat po sa buhay ng tatay na ito na dinidisiplina ang kanyang mga anak. No? Hindi yung sana all. Hindi ba na sa Diyos ang sana all? Sa halip na magpasalamat tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kabila ng kapinsanan ng taong ito. Ikaw ay nagbigay sa kanya ng kalusugan. Sabi mo, sana all. Sana all, yung asawa ko tamad kahit kompleto ang katawan. No? So, tanggalin natin yung inggit sa ating mga mata. Kasi nga, last of the eye kasi yan, mga ka-Team Jesus. Sa halip tayo ay maging masaya, makontento tayo, magpasalamat tayo. We have to be grateful. So, nandoon yung gratitude natin, mga ka-Team Jesus. Yung gratitude at pagpapasalamat. So, ang nakikita natin sa ating paligid, diyan sa Facebook, halimbawa ako, nakikita ko yung isang anak na nag-aalaga sa kanyang sa kanyang ina, yung isang ama, o kaya yung isang baldado ang katawan, pero malakas pa rin, nagtatrabaho, nag-aararo, nagtatanim. Lord, salamat po sa kalakasan na ibinigay nyo sa kapatid na ito, sa taong ito, sa kabila ng kanyang sitwasyon, ay nakangiti pa rin siya. Salamat po, Panginoong Hesus. Yun ang titingnan natin, ay ang kabutihan, ang kagandahan ng mundo, at ang kabutihan ng Diyos sa mga taong ito, sa kabila ng kanilang mga sitwasyon sa buhay. So, magkaroon tayo, mga ka-Team Jesus, ng mabuting disposisyon. Kapag kung nandito sa atin ang karunungan ng Diyos, so anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Sa James 3, Santiago chapter 3, verses 17. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. O see? Kung tayo ay mayroong karunungan na nanggagaling sa Diyos, wala yung inggit at wala yung pagiging makasarili natin. Anong sabi dito? May malinis na pamumuhay kahit na mahirap ang buhay, kahit na araw-araw naghihirap, napapagod sa pagtatrabaho, subalit malinis ang kanyang pinapakain niya sa kanyang pamilya. Yan o? Malinis na pamumuhay. Ano pa? Maibigin. No? Maibigin siya sa kapayapaan. We love peace. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng kaguluhan. Ayaw natin ng pag-aaway. Kaya nga, tayo ang nagwi-withdraw. Tayo ang nanahimik. Tayo ang nagpapakumbaba. I'm sorry po. Patawarin mo ako kung mali pala yung aking ginawa. Kahit na hindi tayo ang maaring mali, subalit mas pinili nating magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Ibig sabihin nun, mayroon tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos. Oh, hallelujah! Kapag tayo ay, tayo ay maibigin, lovers of peace. Ayaw natin ng kaguluhan. Ayan.
Mahinahon. O yan, pag sinabi nating mahinahon ay gentle, kind, patience. Yan o, pagiging mahinahon, hindi agad nagagalit, naiinis, o ano paman, mahinahon lang. Ang boses ay mahinahon din kung nakikipag-usap, very low lang, mababa lang, mahina lang. Hindi ibig sabihin na mahina na hindi ka na naririnig, kundi ang iyong pakikipag-usap ay mahinahon. Okay po. Okay, ano ba ang dapat nating gawin? O tingnan natin kung anong dapat nating. Ganon ba? Masanay tayo mga katimjisas na maging mahinahon ang ating pananalita. Hallelujah. Okay? Masunurin. Masunurin tayo sa Diyos, masunurin tayo sa ating mga magulang, masunurin tayo sa ating mga husband, masunurin tayo sa salita ng Diyos. Obedient. Yan ang masunurin. Obedient. No? Obedient. Ayan. Puno ng awa at kabutihan. Puno ng awa at kabutihan. Ayan. Kapag tayo ay may karunungan mula sa Diyos, malalaman natin yan. Kapag ang taong ito ay may karunungan mula sa Diyos, malalaman natin yan sapagkat siya ay puno ng kaawaan, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong na hindi siya ang makikilala, kundi ako ay ipinadala dito ng ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay matulungan at maipakita sa iyo, maipadama sa iyo na mahal ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon dapat ang gagawin natin kung tayo ay kinonvict ng Holy Spirit na tumulong sa isang kapatid. Dahil ito sa kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo rin ay naging maawain sa ating kapwa. Hallelujah. Mahinahon, okay, walang pinapaboran. So, no pabor-pabor, mga katimjisas, kung tayo ay nakikihalubilo sa ating kapwa, walang pabor-pabor yan, hindi natin tinitingnan kung ano ang estado niya sa buhay. Mas lalo pa nating paboran, mas lalo pa nating bigyang pansin ang mga taong mahihirap at ang mga taong nangangailangan ng ating tulong. Hallelujah. At sabi dito, hindi nagkukunwari. Ayan. So, ang mga taong nagkukunwari, ano ba yung ibig sabihin ng nagkukunwari? Yun bang pretenders? Yun bang akala mo mayroon siya niyan? Yun pala wala. So, yun ba yung nagkukunwari? No? Nagkukunwari. Nagkukunwari na akala mo ganoon siya, pero hindi. Nagkukunwari na akala mo mayroon siyang ganito, pero wala. Nagkukunwari na akala mo mayaman, pero mahirap. Wala namang ikakaya. Puro utang. Yan, pagkukunwari yan. Para lang magkaroon ng ganito. Hala, mangutang talaga. Para magkaroon ng ganitong bunggang ganyan. Bunggang kasalan, bunggang celebration, bunggang ganyan. Mangutang talaga kayo. Para sa ganoon ay maano yung gusto ninyong ano sa buhay niyo, mangutang para bungga. Ano kalaga ng inyong pagiging bungga kung mapagkunwari kayo at pagkatapos nun ay marami kayong mga babayarang utang? Useless din yun. Hindi tayo makapagkunwari sa Diyos. Maaring makapagkunwari tayo sa tao, pero sa Diyos hindi. So, kung tayo ay nagkukunwari, mga katimjisas, ang sarili natin ang ating niluluko, hindi ang ibang tao. Sapagkat hindi tayo nakapagkukunwari sa Diyos. Hindi tayo nakapagkukunwari sa Diyos. So, kailangan na, kailangan na matapat. Simple ang pamumuhay. Kung anong kaya nating gawin, kaya nating ibigay. Thank you, Lord. Kami yung mga bata, nagbe-birthday sila, doon lang sila sa isang restaurant. Magkano lang yun? Mama, ang aming gastos doon, mama, sa birthday ni Edben ay 3,800. Okay, praise the Lord.
Ang gastos nila doon kay Aaron, pero kano Aaron ang gastos niya dyan, Aaron? 4,000. Praise the Lord. Salamat. Sa Diyos. Sa kanyang provision. Simpleng handaan, simpleng pasasalamat sa Diyos. So, turuan natin yung ating mga anak na maging simple. Kung anong makakaya natin. Kung maaring i-save natin. I-save natin yung pera for the future. Tingnan mo nga yung mga bata, hindi ako, pagdating sa mga cellphones, hindi ko sila binibigyan ng mga mamahaling cellphones na mga ganyan. Pag sinasabi ko, sabi niya, wala na yung cellphone ni AJ, masira na, yan. Okay, so mayroon bang available cellphone dyan? Magkano na yan? Ang budget ko dyan is 5,000 lang. Yung cellphone na mumurahin, ganyan. Maraming mga cellphone, mga iPhone, kung ano-ano pa dyan, tag 60,000, 70,000. Bakit ko ibibigyan sa anak ko? Hindi ko naman afford yan, kung tutuusin. No? Yes, walang brand, yung simpleng, yung hindi kilalang brand. Importante, may cellphone, magamit. Hallelujah. Huwag nating sanayin ng ating mga anak sa mga bagay na hindi naman natin kaya. Gamitin natin yung mga pera na yun, yung mga pagpapala ng Diyos, para sa mas mabuting kalalagyan. Anyway, cellphone naman yan, kung nagagamit man lang, at least nagagamit mo, nakapag-text ka, importanteng bagay sa'yo. Yan si Ed Benedict, hindi siya, kailangan niya ng computer. Pero, sa loob ng isang taon na tumutulong siya doon sa business na ibinigay ng Diyos sa kanila, ni Aaron, ni Kuya, no? Ay, nag-technical siya doon, technician siya doon, nag-aayos doon sa mga computer shops, at binibigyan siya ng sahod ng kanyang mga kapatid. Nakaipon siya ng pambili ng sarili niyang computer. Hindi nga siya humingi, kailangan ko ng computer dahil ganito, ganyan. Hindi siya humingi. Meron kasi sila doong yung computer ba na nasa mesa lang ba, ang tawag niyan? Desktop. Kailangan na pala niya, nasa na siya second year, college IT. Kailangan na pala niya ng computer, ganyan. Pero, hindi siya nagsasabi. Nung birthday niya, bumili siya ng kanyang sariling high-tech na computer. Sabi ko, wow, bumili ka lang ga, o yan ba ang birthday gift ni mama? Magkano naman yan? Mahal man tuma, ha? Siya, hindi, akin na to, no worries. Ako ang binili ko to para sa sarili ko. Ito yung sinisave kong pera doon sa mga pinaayos nila ni Aaron. Siya ang naging technician, ganyan, binili ko. See? To God be the glory. Hallelujah. So, nakatipid si mama, hindi na gumastos. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo dapat magkunwari sa ating mga anak na kaya nating lahat ng to. Kailangan natin, okay, bibili ko to sa'yo. Tapos, nangungutang lang pala tayo para ibigay yung luho ng mga bata na hindi mo naman na-afford na. Ma-afford mo yan, pero hindi yan ang prioridad mo. Kasi ang prioridad mo ay ang kanilang mga pag-aaral, ang kanilang mga pagkain, ang kanilang support sa araw-araw, no? Shelter, pagkain, damit. Yan ang prioridad mo. So, alam nila yun. Kaya sila rin ay lumalaki na napaka-humble ng mga bata. To God be the glory. Hindi mayayabang, puno ng pasasalamat sa kung ano mang mayroon sila. Kung gusto nila ang bagay na yan, pinagtatrabahuan nila yan, pinagpapawisan nila yan, sinisave nila ang kanilang mga baon. Bakit may savings ka na ganyan? Yung baon ko po at saka yung aking bayad nila Aaron sa pag-technician ko sa mga computers, doon sa computer shop, yung pag-maintain. O bakit yung baon mo ba, hindi mo ba binili, hindi mo ginastos?
May baon naman po ako galing sa bahay, nagbaon ako, o kumain ako galing sa bahay, nagbaon ako ng kanin at ulam, so libre siya. Pamasahe lang ang ginagastos niya, o di mayroon pa siyang ipon. Thank you, Jesus. O, di ba? Turuan natin ang ating mga anak, mga katindisas, ng tungkol sa buhay. Paano sila mag-survive kung sila na lang. Hindi yung puro tayo pagkakunwari sa mga bagay na hindi naman natin kaya. No, puro tayo pagkukunwari. Okay, bigyan niyo yun, okay. Hindi yung, kailan ako, halimbawa, kailan ang inyong, ang inyong pangangailangan, kailan ang inyong tuition fee, sabihin niyo na sa akin yan, 2 weeks before that. Kasi kailangan kong i-budget ang sahod ko na ganito. Ano pang inyong mga pangangailangan? Okay, ito ang budget ko. Ay, hindi ko kaya yan. Pwede pa ba yan sa sunod na linggo o sa sunod na sahudan? Ganyan. Okay lang po, ma. Okay, good. Makakaya nyo pa yan. May sapatos pa kayong masuot na habang hinihintay. Ganyan! Na? Hindi yung ibigay nyo lahat kahit na naghihirapan na kayo, utang dito, utang doon, ibigay nyo lahat ang layaw ng mga anak nyo dahil kayo nagkukunwari na sila, na kayo ay may ganito, kayo ay may ganyan. No. Walang karunungan yan galing sa Diyos. Ang karunungang mayroon tayo, ang karunungang galing sa Diyos, ay sabihin natin sa ating mga anak, ang katotohanan, ito si mama, ito si papa, ganito mga anak, no? Magpasalamat tayo sa Diyos kahit na anuman ang ating sitwasyon, kahit mahirap tayo, pero ang mga mahihirap ay pinaparangalan ng Diyos. Ang mga mahihirap ay mahal ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo kahit mahirap tayo, pero wala tayong mga sakit, malakas ang ating pangangatawan. To God be the glory. Ganun. Para lumaki itong mga batang ito, na alam nila ang katotohanan, at ma-value nila, mapahalagahan nila, ang paghihirap ng kanilang mga magulang, mapahalagahan nila ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga magulang sa kanila. Hallelujah. So kung mayroon tayong karunungan na nanggagaling sa banal na espiritu o sa Diyos, wala sa atin yung pagkainggit sa ating kapwa, wala sa atin yung pagiging makasarili. Ang iniisip natin, paano ba ako magamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan? Ano bang mayroon ako na pwede kong ipamigay, pwede kong ibahagi sa aking kapwa? Upang ang Diyos ang mapurihan. Upang siya, si Panginoong Jesucristo, ang makilala at hindi ang tao. Ganon ang mga taong may karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi na natin iniisip ang para sa sarili natin. Para sa akin yan, gusto ko ng ganong damit, gusto ko ng ganong sapatos, gusto ko ng ganong sa bag. Oy, ang mahal naman, sana all, may ganon din ako. Uy, ang ganyan naman, sana all. Oh, ayan na naman si sana all. Patayin natin yan, si sana all. Patayin natin yan. At lakaran natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Subalit ito'y ating pinaniniwalaan sapagkat ito ay ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Oh, hallelujah. Oh, Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat po. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Kahit ito man ay maikli, subalit ito po ay puno ng pag-aaral, puno ng pagtuturo sa amin bilang iyong mga tagasunod, Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon na kami po ay parang naiinggit sa aming kapwa. At mas lalo pa namin binibigyang pansin ang aming mga sarili, ang aming mga kagustuhan, kaysa ang kagustuhan mong mangyari sa mga buhay namin, Panginoong Jesucristo.
Patawarin mo po kami, Lord Jesus. Kung may mga pagkakataon na kami po ay nagkukunwari, lalo sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, patawarin mo po kami, Panginoong Jesucristo, sa aming kapwa, kami ay nagkukunwari, Lord. Patawarin mo po kami. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba, pusong puno ng kahinahunan, ng kabutihan mo, ng iyong kaawaan, puso na puno ng yung pagmamahal sa kapayapaan, na umiwas kami sa gulo, umiwas kami sa mga pagsasangkot, ng mga pag-aaway, Lord. Bibigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba, kahit maaring hindi mo kami ang may kasalanan. Subalit mas pipiliin namin magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Excuse me. Yes, Lord Jesus. Nilalakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo, hindi sa mga bagay na aming nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Subalit, ito'y aming pinaninindigan, ito'y aming pinaniniwalaan, sapagkat ito ang iyong mga pangako na ibinigay niyo sa aming mga buhay doon sa iyong banal na salita. Oh, hallelujah! Strengthen us, Lord Jesus. Lead us with your Holy Spirit sa bawat hakbang na aming gagawin ng aming mga buhay, Lord, na ikaw po ang Diyos Ama, ang mapurihan at walang iba. Itago niyo po ang aming mga buhay doon sa iyong cross, upang hindi kami ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong ilaw, ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Andito po kami, Panginoon Jesucristo. Gamitin mo ang aming mga buhay. Gawin mo kaming kagamit-gamit sa iyong kaharian. Gawin mo kaming kagamit-gamit sa iyong katawan, sa body of Christ. Nang sa ganoon po, marami pang mga kaluluwa ang aming madala sa iyong kaharian. Gamitin mo kung anumang mayroon kami, Panginoong Jesucristo, sapagkat lahat ng bagay, lahat ng anumang mayroon kami ay nanggagaling sa inyo, at kami lamang po ay nanghihiram. Kami lamang po ay iyong mga instrumento. Oh, hallelujah. To God be all the glory and honor, sapagkat siya ang Diyos na buhay. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, patuloy naming itinataas ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy naming itinataas, Panginoong Diyos, ang kanilang mga prayer requests. At maraming salamat po, Lord, sa pagpapagaling na inyong ibinigay po. Ito'y aming pinaniniwalaan at kiniklaim na namin na on the process po, at ang complete healing po sa katawan ni Tito Brian, maging kay Tita Lynn at kay Tita Jane at sa anak ni Sis Leah, at maging sa kapatid ni Sis Evelyn, at anuman po ang kanilang mga pangangailangan para sa kooperasyon. Panginoong Diyos, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay. Maraming salamat, Lord, sa matagumpay na operation, Lord, ni Mar Gabriel, ang aming apo, at saka ni Ate Ilin, ang aming pamangkin. Panginoong Diyos, salamat po, Lord God, na aming pinagdadasal, Lord, kiniklaim namin, Panginoon, dinideklara namin, Lord, na maging successful at maging ang kanyang recovery po ni Ilin at ni Mar Gabriel, Lord God, ay maging maayos, Lord, na ikaw po, Panginoong Jesucristo, ang makilala sa sitwasyon, sa ginawa mong sitwasyon sa mga buhay nila. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. At ikaw din po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Dahil naniniwala kami ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng probisyon, ng lahat ng tulong na aming kailangan. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Salamat sa maayos na internet connection at maayos na pagtapos ng iyong Bible study, Panginoong Jesucristo. Holy Spirit, thank you so much for your presence.
In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga katindisas. Kaya, patayin natin yung sinasabi nating sana all. Walang sana all sa harap ng Diyos. Sapagkat isa-isa tayong pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sariling pamamaraan at hindi sa sarili nating gusto. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. At huwag nating kalimutan na pagpapalain ang ating kapatid sa linggong ito. Sino yun? Sharon, Sis Crystal yun, no? Si Crystal ba yun, Sharon? Ang napili noong nakaraang linggo? Noong nakaraang Biyernes? So, pagpalain natin si Sis Crystal. Si Sis Crystal ba yun? Para better to give than to receive man. So, pagpapalain natin, wag natin kalimutan. I-message natin si Sis Crystal. Ano mang mayroon tayo, ibahagi natin sa kanya. No? Okay, to God be the glory and honor. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Meron kayong hanggang Biyernes na pagpapalain si Sis Crystal kasama ng ating prayer and fasting. Okay, so kung sino man yung naka-assign dyan sa prayer and fasting, ipag-continue to pray as the Holy Spirit leads you. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.